once an empty canvas, brought to life, built by beliefs and foundations, an expectation of beauty and form. But not all is for everyone to see. The discipline, the repetition, the strokes, the overflow. In the end, only for him to see. Rhythms of Grace. Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Yan. Pwede bang batiin yung katabi mo, sabihin mo, welcome? Yan. Welcome po kayo sa ating bulwagan. And sa mabas po na nandito, nasa ikalawang yugto na po tayo ng ating serye na pinamagatan natin, Rhythm of Grace. And ang layunin po ng serye natin ito na yung ginagawa po natin na spiritual discipline, hindi lang po ito ginagawa natin dahil parang napipilitan po tayong gawin. But ginagawa po natin dito mula sa ating puso because out of the grace of God. Understanding of what He did on the cross to us by His grace, now we will enjoy this spiritual discipline. Kasi po, yung last week, pinag-usapan po natin yung giving to the needy. Sino dito mahilig kayong tumulong sa mahihirap? Sino dito mas mahilig kayo na kayo yung tinutulungan? Taas ang kamay, yan. Sino dito ganun kakagaling manalangin na parang kada maya't maya ikaw ay nagdadasal? O sino naman dito pagka nagdadasal ka, mamaya habang nagdadasal ka biglang nahilig ka na kasi. Or pagka sinabi natin po na fasting, sino dito mahilig kayong mag-fasting? We deny ourselves so that the will of the Lord na mas maunawaan natin yung nais, yung plano ng Panginoong Diyos kaysa sa ating plano. Parang dinideny natin yung sarili natin. Kung titingnan po natin ito, kahit po ako pastor, masasabi ko po sa inyo na hindi ganon yung rhythm sa akin na pang araw-araw kong buhay na gagawin ko to. Minsan nga meron pa kaming senaryo na nung bata pa po yung anak ko, si Caleb, nadapa siya, tapos yung nadapa siya, pumutok po yung ganto niya. Tapos totally lumalabas yung dugo. So ako bilang tatay, ang gagawin ko na, sabi ko, Lal, yan na mo yung damit at tayo pupunta sa ospital. Tapos sabi ng panganay ko, Daddy, pagprayan muna natin si Caleb. Sabi ko, ayaw nga pa yan, pastor nga pala ako. Parang the response of a person, parang hindi ganun sa atin yung kadali pagka pinag-usapan po yung spiritual discipline. Tama po ba? Nasa tamang place po ba ako? Pero hope after our message today as we read the Word of God, yung ating pong self-discipline is just like a lifestyle na meron po tayo. Like what Jesus in the time of nung nandito siya, pinakita niya po na it's a lifestyle, na it's a rhythm of grace. Parang ganito po, sabayan niyo nga po ako. Kung nga po ilalakas yun. Na, na, na. Di ba parang, what do you think? Parang it's a rhythm na parang ang bilis, ang saya, ang daling gawin. And again, hope as we grow our relationship to the Lord, it will not end up yung ginagawa po natin sa simbahan, yung ginagawa po natin sa Kanya parang pabigat sa atin. But for us as His disciple, it's a rhythm of grace na na-enjoy po natin itong mga spiritual discipline na to. Can we all stand up and let us read the Word of God? Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa pananalangin. And again, ito po ay in-address ni Jesus kung papaano manalangin. Pero behind dito sa kung papaano,
maunawaan po natin bakit tayo kailangan manalangin. And let us read the Word of God in Matthew 6, verse 5 to 15. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tutulad sa ginawa ng mga pakitang tao. Mahilig silang manalangin nang nakatayo sa mga sambahan at sa mga kanto ng lansangan para makita ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kung mananalangin kayo, pumasok kayo sa inyong kwarto at isara ang pinto at saka kayo manalangin sa inyong ama na hindi nakikita. At ang inyong ama na nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim ang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Verse 7. At kapag nanalangin kayo, huwag kayong gumamit ng maraming salita na wala namang kabuluhan, tulad ng ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Akala nila sasagutin sila ng Diyos sa mahaba ang kanilang panalangin. Verse 8, huwag nyo silang gayahin dahil alam na ng inyong ama kung ano ang kailangan ninyo bago pa man ninyo ito hingin sa Kanya. Kaya manalangin kayo ng katulad nito. Ama namin, nasa langit, sambahin nawa kayo ng mga tao. Naway magsimula na ang inyong kapaghahari at masunod ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan niyo po kami ng aming pagkain sa araw-araw. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag niyo kaming hayaang matukso, kundi iligtas niyo po kami kay Satanas. Sapagkat kayo ang hari, ang makapangyarihan at dakilang Diyos magpakailanman. Kung pinapatawad ninyo ang mga taong nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo sila pinatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Tayo po manalangin. Lord, dalangin po namin sa oras na to as we understand your word. Ikaw po mismo ang humipo sa aming mga puso, sa aming isipan, kung papaano po ang tamang pananalangin at bakit nga po ba kami ay mananalangin. Lord, we pray, God, that every time we go here in the church or we do our prayer, hindi lang po ito maging mechanical o kailangan lang namin gawin or ito'y religious thing na meron po kami. Kung meron man kaming mga self-righteousness, Lord, ngayon pa lang, basagin mo na to sa amin na ang aming paglapit sa iyo, ito'y nagnanais kami ng magandang relasyon sa iyo, Panginoong Diyos. Lord, dalangin namin na sa pagkakaunawa namin sa ginawa mo sa cross ng Kalbaryo, sa iyong grasya, sa iyong awa, we will end up always seeking you and loving you. Lord, help us today as we meditate your word. In Jesus' name we pray. Let's everybody say, Amen. Sige po, pwede na po tayo maupo. And tanong lang po, what do you do to help your most important relationship grow? Ano ang ginagawa mo para ang iyong importanteng relasyon ay lalong lumago? Sino po dito meron kayong karelasyon? Either ikaw ay nanay at iyong anak, tama ba? Yon. Anong ginagawa ng nanay at anak para lalo silang gumanda ang relasyon? Sa mag-asawa, anong ginagawa ng mag-asawa para ang inyong relasyon ay lalong lumago o maging masaya? Or magkaibigan, kung kayo magkaibigan, ano ang inyong ginagawa para ang inyong relasyon ay lalong lumago? Meron po ba? So again, we need communication, tama ba? Hindi po mangyayari na lalago ang relasyon nyo kung hindi kayo nagkakameron ng communication. Isang nagsasalita at isang nakikinig. At hindi rin naman pwedeng lagi siya ang nagsasalita, kailangan din siya ay makikinig. And kung meron pong gantong relasyon, ito po ay magiging, kung meron pong gantong communication, yung relasyon daw po ay lalago. Tama ba?
O sa mga anak at sa nanay, sino ang mas madaldal? Yung nanay o yung anak? Oo, careful kayo. O sa mag-asawa, sino mas madaldal? Yung nanay o yung asawang lalaki? Sabi ng mga lalaki, inamin na sila na lang daw. Baka baka imikan pa sila ng marami. Pero what do I mean? Sa relasyon po na meron po tayo, even po sa ating Panginoong Diyos, hindi lang po kailangan tayo yung nagsasalita sa Kanya through prayer, but also we need to hear His voice also. And ang labanan po, the more ganun ka-intimate yung relationship natin sa Kanya, our relationship or our faith will also grow. Pagka tinanong po ko kayo, at tinanong ko rin po ito sa sarili ko, how many times I'm always talking or how many times I'm hearing. And again, when I talk and I listen, mas lalago ang relationship. Kasi hindi po pwedeng isa lang ang nagsasalita at isa lang ang nakikinig. Dapat both, tama ba? Kasi like po ako po ay medyo confrontative person. Pagka sinabing confrontative, dapat yung problema maayos kaagad or dapat maintindihan ko. 'Pag tumahimik po sa akin, ay mas lalo po kaming nag-aaway. Kasi kahit po sa ang relationship, tama ba? Sa mag-boyfriend at girlfriend, 'di ba? Pagka hindi kayo nag-usap, it will end up chaos. So ito po, yung babasahin natin ngayon, in-emphasize po dito ng Panginoon na maaaring makikita natin puro how. Pero hindi lang po ito how, but makikita natin dito bakit kailangan natin manalangin mga tao. And bakit? Makikita po natin dito. Kaya tayo nananalangin sa Kanya kasi gusto niya na lumalim ang relasyon natin sa Kanya more than the things that we need and more than the things na gusto nating sabihin sa Kanya. Makikita po natin dito, yes, puro ito kung papaano. Pero kung makikita natin dito, bakit tayo mananalangin? Because ang gusto ng Panginoong Diyos ay lumalim tayo sa relasyon natin sa Kanya. Sabi po dito sa Matthew chapter 6 verse 5 to 6, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tutulad sa ginagawa ng mga pakitang tao. Or sabi sa English version, not like the hypocrite. Mahilig silang manalangin nang nakatayo sa mga sambahan at sa mga kanto ng lansangan para na makita ng mga tao ang totoo. Tinatanggap na nila ang kanilang gantimbala. First point na meron po tayo, when we pray, we seek God and not seek to be seen by others. Pagka tayo po ay tuwing tayo po'y nananalangin, ang minimithi po natin ay yung magandang relasyon sa Diyos more than to the sick of people. And ito po pinapatamaan niya dito, wag daw po tayo maging katulad ng mga hipokrito. Bakit po? Yung prayer po is part of the Jewish culture. Or kung titingnan po natin ngayon, tayo po mga Kristiyano, kung titingnan po natin yung ibang mga relihiyoso dyan, mas mahaba pa po sila ng oras manalangin sa atin. Yung iba nga po umaabot pa ng ilang araw, which is talagang nandun lang sila nakalukod at nananalangin. Pero sabi doon, hindi mo kailangan magpakita ng tao o hindi mo kailangan na pagka tumayo ka dito sa stage, doon ka mas magaling mag-pray. Pero ang hinahanap niya, how about my relationship to you? So, prayer, Jesus gave a reminder when we pray, we are to seek God our Father. Na every time nagdadasal tayo, ang nais po natin ay makadaupang palad ang ating Diyos Ama.
more than anything that we need, ang mas mahalaga po, hindi po yung iba nating mga agenda o hindi po ang tawag natin sa kanya, Panginoon. When we pray, kasi nagdadasal lang tayo kasi sa ating mga pangangailangan. Sino po dito may katabi kayong mukhang madasalin? Yan, meron naman, maigi naman. So tanungin mo nga, ilang beses ka magdasal sa isang araw? Yung iba 3 beses kasi 3 beses kumakain. Lord, thank you for the food, in Jesus' name, amen. Or yung iba naman po, mga nagdadasal pagka darating na daw po yung kinsenas katapusan. Kasi darating na daw po si Judith natin. Pero more than their agenda, sinasaad po dito na hindi po tayo para ipakita sa mga tao yung ating panalangin, but we are going na ipakita ito o isik natin ang ating Diyos Ama, ang ating Ama. It is important to us to know who we're praying to rather than prioritizing our agenda on how we look to others. Kasi kung ang agenda daw po natin ay para lang magpakitang tao, nakukuha na daw natin yung reward natin sa iba. And bilang Kristiyano, hope to all of us, parang ginagawa natin na magdasal tayo, especially sa mga mahal natin sa buhay. It is because, first and foremost, we are cared din doon sa mga tao na yun. But in the same time, lumalago din po yung relasyon natin sa atin pong Panginoon. Kasi if in prayer, we humble ourselves before God. Every time po tayo nanalangin, tayo po ay nagpapakumbaba na alam po natin yung katatayuan na meron tayo, na tayo'y tao lamang. At siya ay Diyos na pwede po natin pagkatiwalaan, ihingi ng tulong sa Kanya, at in the same time, mas makilala po natin siya sa ating pong pananalangin. Na every time we pray, sino po dito nagdadasal ka? Sino po dito nahihirapan kang magdasal? Pero kahit nahihirapan kang magdasal, pagka nagdasal ka, kumbaga yung peace o yung kapayapaan ay iyong nararamdaman. Sabi nga, pagka nanalangin ka, ipagkatiwala mo sa Kanyang lahat at yung anxiety mo ay mawawala. Na yung sama ng loob na meron ka o yung problema na meron ka ay hindi talaga para sa'yo yun, but kailangan natin itong itaas sa ating Ama. If we seek to be praised by others when we pray, then when others notice us, we have already received the reward of our action, praise for man. Sinasaad po dito, kung ang nais po natin ay ma-acknowledge tayo ng tao pagka nagdasal po tayo, again, nakukuha na daw natin ng ating reward. Sino dito meron kang kasama sa trabaho o sa kaklase mo, pagka prayer laging tayong mga born again ang pinagdadasal? Kasi 'di ba natutuwa sila sa prayer na meron tayo? Pero okey naman po yun, talagang ma-a-acknowledge po yung ating mga panalangin. Kumbaga minsan sabi nga, "Ay okey yung ano, yung prayer sa'kin, talagang na-touch ako dun sa prayer na yun." Pero yes, may nag-a-acknowledge nung panalangin natin, pero hindi po yun yung rason bakit tayo nananalangin. Nananalangin po tayo because our reward is not the praise of the other people, but our reward is He Himself. Ang reward po na meron po tayo ay yung presensya po ng Panginoong Diyos every time we talk to Him. Ang reward po na meron tayo ay yung lumalagong relasyon na meron po siya sa atin. Tama ba? The more you have, 'di ba? Sige, tanong, kanino ka mas magtitiwala?
Dun sa bago mo lang kakilala o dun sa matagal mo ng subok na nakakilala? Saan ka mas magtitiwala, dun sa nag-PM sa'yo, open-minded ka ba? O dun sa tao na nangungumusta sa'yo, nag-aalala sa'yo? The more we know Him, the more we grow our relationship to Him, the more we will trust sa Kanya. The more lumalago yung relasyon natin, the more lumalago din yung pagtitiwala natin. Parang yung upuan po na inuupuan niyo ngayon, nung umupo ka ba kanina, chineck mo yan? Hindi na. Because you've been a long time na uma-attend din sa church and alam mo yung upuan mo ay subok na matibay yan. And this also our relationship to God. Our goal in prayer is to seek God Himself and commune with Him. Jesus, throughout the gospel, can be seen praying early in the morning or late at night to commune with the Father. Kahit po ang ating Panginoong Hesus po, nung siya po'y nandito, mas pinipili niya po na magkameron ng time sa Panginoong Diyos, sa Diyos Ama, kaysa po sa mga tao. Kaya nga sabi ko nga, tuwing kailan lang po ba tayo nagdadasal? Or nagdadasal po tayo dahil gusto natin po makadaong pangpalad ang ating pong Diyos Ama. Pinipili po natin na magkameron ng oras sa ating pong Ama. Bakit po? In this time po, every time si Jesus po ay nagsisik ng time moment kay God. Kasi kung tutuusin naman, yung relationship with the people na nandito, pwede naman okay na rin sa kanya yan eh. Bakit? Yung mga tao, panay ang saliksik sa kanya, panay ang lapit sa kanya kasi may mga nare-receive sila. May gumaling, merong nakakain, may miracle, yung pilay, nakakita, yung bulag, nakarinig. Joke po yun ha. Thank you, Aaron, sa pagtawa mo ha. Kung tutusin, di ba? Meron naman siya parang applause of the men. Pero nung ginagawa niya po, he choose lagi na lumayo at magkameron ng time early in the morning, sa gabi, nananalangin na po siya sa Ama. Bakit? Alam niya po na kailangan niya ang relasyon niya sa Panginoong Diyos. Matthew 6 verse 7. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong gumamit ng maraming salita na wala namang kabuluhan, tulad ng ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Akala nila sasagutin sila ng Diyos kung mahaba ang kanilang panalangin. Na sinasaad po dito na ang panalangin po natin ay hindi nakadepende sa haba o sa iksi ng ating panalangin. But ito po'y nakabase kung sino po ang ating Panginoong Diyos. Kaya sabi niya dito, yung iba, akala nila sa haba, sa paulit-ulit. Sino dito nanalangin ka na dati yung paulit-ulit? Yung kanina yung dinasal natin, yung Ama namin, sumasalangit ka. Sino dito memorya mo pa yon? Bakit? Pagka nagkasala ka, sige, magdasal ka ng ganito, ng 10 at ng 10 ang ganito. Sabi daw po, hindi po sa dami ng paulit-ulit. Hindi rin po ito sa ganung kakalakas manalangin. Meron pong pagka nagdasal, in Jesus' name! Hallelujah! Di ba may ganun? May kilala kayong ganun manalangin? Pagka nagdadasal, halos tumalsik na yung laway. Pero meron naman nananalangin na parang ano lang, Lord, kayo na pong bahala sa kanya. Let your will be done. In Jesus' name, amen. Ano ba yun? Depende sa ano. In the name of Jesus. May mga na gano'n. Naalala ko tuloy sa kids church. Meron kaming volunteer. Parang tinetrain namin siya na mag
transition parang yung ginawa kanina ni Jansen. So nung nandun na siya, in-instructionan siya na after the song, "Let you pray." So yung mga bata, sabi ng mga bata, "Go kuya, kaya mo yan." May mga gano'n pa sila. So nung ano, gumanon siya tapos sabi niya, pumikit. Sabi ng mga bata, nakakatakot si kuya." Pero yung gusto ko lang ipunto, wala po sa lakas ng ating pananalangin, wala po sa ganda ng grammar ng ating pananalangin, wala po sa haba o sa iksi, pero ito po ay nakadepende kung sino po siya na ating Panginoong Diyos. In verse 8 sabi po dito, "Huwag niyo silang gayahin dahil alam na ng inyong Ama kung ano ang kailangan ninyo bago pa man ninyo ito hingin sa Kanya." Point number 2 natin, Jesus assured His follower that even before we pray and ask God already, hear us and knows our needs. Dito po binibigyan tayo ng assurance ng Panginoong Diyos. If we know who He is, na bago ka palang magdasal, He is a God who is omnipotent. He is a God omniscient. Alam na niya ang lahat. Hindi mo palang iisipin mo palang ngayon, alam na ng Panginoong Diyos. Ibubuka mo palang sa iyong bibig, alam na po ng Panginoon. Ang tanong, sino ba siya sa atin? Ano ba ang pagkakakilala niya sa atin? Sabi dito, prayer is not defend how long or short our prayer, but who God is. Tanong po, sino ba sa atin ang ating Panginoon? Ano ba yung pagkakakilala natin sa Kanya? Is He our Father? Is He a King for us? Is He a provider for us? Is He a restorer for us? Is He a deliverer for us? Kung makikita po natin itong Matthew 6, marami pong binanggit na ang tingin po natin sa Kanya ay isang Ama. Marami po sa Bible din makikita natin, He is a truly King, a King of Kings. He's truly a provider, He's truly a restorer, He's truly a deliverer. Ang tanong, ganun ba natin siya kakilala? Ikaw ba pagka tinanong mo siya, siya ba'y aking ama para sa akin? Sabi dun, we can call Him Abba Father. He's a truly a King, na He's the master of all. Yung pagsunod natin sa Kanya because siya yung hari, sumusunod tayo sa Kanya, mag-o-obey tayo sa Kanya. Is He a provider for us? Kung may mga pangangailangan tayo, talaga ba siya yung una natin pinupuntahan? O yung yung may 5-6? Is a truly a restorer for us. For some of us, siguro medyo minsan nawawala tayo or nagwawala tayo. Do we know na if we come back to Him, He will restore us? In time of our need, do we know that He is a deliverer for us? That's why in Matthew 9, ito na po yung papaano manalangin. Pero ang tanong, sino ba siya para sa atin? Pwede ba tayong pumikit lang yung mga mata natin and let us pray. Lord, thank you for each one of us who is here. We pray, God, that truly you establish to us kung sino ka sa amin. Ikaw ang hari ng mga hari. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos. Ikaw ay makapangyarihan. Ikaw ay tunay na tagapagligtas. Ikaw ay tunay na nagpro-provide ng aming mga pangangailangan. At higit sa lahat, ikaw ang aming Ama. In Jesus' name, Amen. In verse 9, makikita po natin dito, sabi niya dito, kaya manalangin kayo ng katulad nito. Ang sabi niya po, manalangin kayo ng katulad nito. Hindi niya sinabi, manalangin kayo, hindi niya sinabi, ito ang inyong ipinalangin. Ang sabi niya, katulad nito. Behind the
more than the how, more than the yung paulit-ulit, hindi daw po gano'n. Pero ito po ay may principle kung papaano tayo manalangin. First, in verse 9, "Kaya manalangin kayo nito, Ama naming nasa langit, sambahin nawa kayo ng mga tao." Una po dito, we pray because we acknowledging God as our Father. We have to believe that we are a children of God. Sino po dito naniniwala ka na anak ka ng Diyos? Sige po, pakitaas ng kamay. Yung mga hindi tumaas ang kamay. Di ba? Again, may tatay ako. Yeah, all of us are lost. All of us ay tinawag na we are illegitimate child o parang we are adopted son. Sabi po sa Galatians 4:7, gusto ko lang pong establish na tayo po ay anak ng Panginoong Diyos. Verse 4-7, ngunit nang dumating na ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo. Ipinanganak siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan para palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Nang sa ganoon, maging anak tayo ng Diyos. At dahil mga anak tayo ngayon ng Diyos, isinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating puso, kaya makakatawag tayo sa kanya ng Ama. O in English version, sabi niya dito, we can call him Abba Father. So you are no longer a slave but a son, and if a son, then heir through God. Sabi dito, at kung mga anak tayo ng Diyos, tagapagmana rin tayo ng mga pangako niya. So ang tanong po, naniniwala po ba tayo na dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus sa cross ng Kalbaryo, hindi na tayo mga alipin ng kasalanan, ba't tayo ngayon ay anak ng Diyos? At hindi lang tayo anak ng Diyos, tayo din po ay tagapagmana ng ating Panginoong Diyos. Tanong, do you believe that you are a son and daughter of God? What He did on the cross give us the opportunity to be His adopted son and maging tagapagmana niya. So, batiin mo ngayon katabi mo, sabihin mo, isa kang hasindero at isang hasendera. So you are no longer slave, but a son, and if the son, then an heir of God. Sabi dito, because of Jesus, we are no longer slave, but son. Tanong po, pagka nagdadasal tayo, paano tayo magdasal? Sino po dito may mga anak? Paano humiling ang inyong anak? Paano sa inyo humingi? Minsan pag humingi, dumukot ka na dito, dudukutan ka pa sa kabila. Sabi nung anak ko, nung pagka minsan bibili kami ng pagkain, tapos syempre lahat mag-aana. 3 kaming lalaki, tapos 2 babae. Yung lalaki agad doon, mabilis kumain, tapos bandang huli sabihin nun, "Daddy, gusto mo pa ng siomai? Meron pang laman dito." Eh, alam na gusto ko pa rin naman kasi nag-aagaw ako. "Daddy, gusto mo pa ng siomai? Akin na lang yung sa inyo." Bilang tatay siyempre naman, "Di, oy anak, ayoko na." Minsan yung Yakult, 5 lang yun. Pagka bumili, 'di ba yung isang gano'n, Yakult, 5. Eksakto tig-iisa kami. Sabi, "Daddy, gusto mo ba nung Yakult mo?" "Ay, hawak na, bukas na." Parang gano'n. And that's the son. Sabi do'n, hindi tayo alipin. Ang anak, gano'n po mag-request sa ama. Tanong uli, gano'n ba nakikita natin ang sarili natin sa kanya? Every time we ask sa kanya, hindi na po tayo slave. Hindi po tayo, ang slave ba gano'n din? Pagka humiling, kung dudukot dito, dudukot sa kabila. Hindi po, 'di ba? Kasi kung gano'n yung slave, baka palayasin mo na siya kaagad.
Or sometimes because hindi natin naranasan yung kung gaano yung pagmamahal ng tunay na ama, minsan it hesitate us also na lumapit sa ating Diyos Ama. Parang ganito, "Chester, ganito ka muna, liitin mong pamilya." "Oh, anak saan ka galing?" "Ah, kaklase lang po." "O sige, matulog ka na dun." Diyan ka lang muna." Push ka agad, eh. 'Di ba kalimitan gano'n yung ano, pero papaano daw po, sabi dun, Abba Father, it talks about relationship. "O anak, kumusta?" "Okey." "Holy shit, push ka, diyan push ka." Kiss. Yes. 'Di ba, yung ama yan, minsan nag-aano pa, "O ano, saan ka? 'Di ba, 'di ba, napaka-sweet mo naman." Siyempre, ganti ka, okey lang. Sige, palakpakan po natin si Chester. Question, do we like that? Gano'n ba tayo? Gano'n ba nafi-feel mo ano, He's a Abba Father for us. It means in time of our need, in time of our situation na may pangangailangan tayo, gano'n ka niyang tinitingnan. Gano'n niya tayo minamahal. Kaya nga sabi dito, when we pray, Our Father, Ama namin. Sige, move tayo in verse. Thank you, Chester, galing mo palang artista. God, who is all-powerful, wants to show Himself as a loving Father. Ang ating Diyos sa makapangyarihan po, gusto niya ipakita sa atin na gano'n siya makapagmahal na Diyos. He is mindful. He's the one na gusto niyang ibigay yung pangangailangan natin, yung mga need natin. That's why when we address Him as a loving Father na meron po tayo. Verse 10, Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Naway magsimula na ang inyong paghahari at masunod ang inyong kalooban dito sa lupa. Na ina-address naman po dito na kung ano yung nangyayari sa langit ay gano'n din daw po yung mangyari dito sa lupa. Somehow we feel a little bit heaven, tama po ba? When we do here in church praise and worship, when we may minsan may mga pinagdadaanan tayo pero andun pa rin yung peace. Peace, hindi po isda, ha. Peace, kapayapaan, andun pa rin po yung peace. Sino dito minsan may problema ka pero nakakangiti ka pa rin, akala nung mga tao wala kang pinagdadaanan. And it's because the will of the Father na nangyayari sa langit, eto rin po yung pinapanalangin natin na mangyari din dito sa lupa. Darating yung time when we go to heaven, we are going to worship Him for the rest of our life. The will of our Father, kung ano yung nais niya, layunin niya, ay ito yung maganap sa atin. Some of us, we become nagiging mabuti na tayo, tama ba? Bumabait ka na ba? Yung mga dating hindi mo nagagawa, ngayon nagagawa mo na. Parang yung nung kinuwento ko nga last time, yung mga ka-batch ko alam nila pagka nag-ano sila sa akin, alam nila yung mali ay mali at yung tama ay tama. Pero dati po, lahat ng mali, tama pa rin. Parang yung pinag-lineman, parang meron kaming activity, pinag-lineman ako. Ay crucial o sa volleyball naman po, all parang parang 90 na yung kalaban tapos yung sa amin ay parang 16. So kada puntos mo sa volleyball mahalaga po yun. Ay pagpalo nung kalaban, mag-twe-20 na sila kasi 'pag 21 panalo na sila. Ay pagka konting-konti kita ko talaga tumama dun sa line. Tapos 'pag ganon nung mga ka-batch ko tingin na sa akin. Tapos yung coach nagtatanong din sa akin. Parang nagdadalawang isip ako, i-in ko kaya para matalo yung batch namin. Pero hindi, sabi ko, "Out!" Sabi nung, in." Naggagano na pa, sabi ko, "Hindi, out." What do I mean? As we go along, when we pray,
that the will of the Father will happen. Kung ano nangyayari sa langit, ito rin yung mangyayari sa lupa. That's why some of us, di mo gano'n madali ano, minsan nagpe-pray ka, "Lord, patawarin mo, Lord tulungan mo akong magpatawad. Lord tulungan mo akong mahalin ko na yung kaaway ko. Lord tulungan mo ako na itama ko yung mga mali kong ginagawa." God is our King and we should live according to what He commands. Matthew 6 verse 11. Sabi po dito, "Bigyan niyo kami ng aming pagkain sa araw-araw." Pagka tayo nanalangin, hindi lang we talk to our Father, hindi lang we talk to our King, but we talk also to our provider. Na sinasabi po dito, "Ibigay mo po ang aming kakanin sa araw-araw." Sino dito napaisip na bakit hindi niya sinabi na ang pananalangin ay ibigay mo sa amin ang aming kakanin sa isang taon? Kasi gusto po ng Panginoon, when we pray, we become dependent to Him in every day ng ating mga pangangailangan. Sino po dito may mga pangangailangan? When we talk about bread, it's not only talking about the food or talking about yung mga pangangailangan natin pang-araw-araw. Some of us, nangangailangan tayo ng kalakasan. Some of us, nangangailangan tayo ng wisdom. Some of us, nangangailangan tayo ng discernment. Some of us, nangangailangan tayo ng di ko na alam kung Tagalog o English, financial. Sabi po dito, pray na maging dependent sa Kanya. Nagtitiwala ka ba? We can trust God to provide what we need daily. Verse 12, "Patawarin ninyo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin." So, ang pino-point niya dito in verse 12, matuto po tayong magpatawad dahil unang-una tayo ang naka-receive ng pagpapatawad. Pinapakita niya dito na siya ang Diyos na nagbigay sa atin ng kapatawaran, na kung sino man hihingi ng tawad sa Kanya ay magkakameron ng buhay na walang hanggan. And sino dito nung na-receive mo yung salvation, yung na-receive mo yung forgiveness, ang laki ng ginaan ng iyong puso, di ba? Yung salvation na meron tayo. Sino dito natandaan mo pa nung the first time you received Jesus Christ as Lord and Savior of your life? Di ba parang sasabi mo, ang gaan-gaan ng feeling. Ano yun? Ang sarap. Parang nabunutan ka na. But truly, when you accept Christ as Lord and Savior of your life, you become born again because the God, the Holy Spirit is living in us already. And it's because of the forgiveness of Him. So kung tayo daw po ay napatawad niya, tayo daw po ay matutong magpatawad. But in verse 15, sabi dito, bro, paki-jump na lang ulit. Ngunit kung hindi ninyo sila patatawarin, verse 14 pala. "Kung pinatawad ninyo ang mga taong nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo sila pinapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama." Ito po hindi na po ito pertaining po about salvation na meron tayo. Pero sabi po dito kung tayo po ay ligtas na, we talk about our relationship to the Father, matuto daw po tayong magpatawad. Kasi kung hindi po tayo magpapatawad, hindi naman po matatanggal yung salvation natin. Pero our relationship to God the Father will be affected. Every time we have sinned, dito minsan nagkakagawa tayo ng mali. Di ba pagka nakagawa po tayo ng mali, yung relationship natin sa Kanya, hindi po ganun na katulad ng pagka nagsalita ka lang ng konti, alam na kagad na, Lord, yung ang sarap mong lumapit sa Kanya. But kumbaga, it hinder yung paglapit natin sa Kanya because of this unforgiveness. Question, when we pray, kasama din po ba yung paghingi natin ng tawad sa ating mga kasalanan? Kasi po, sabi ko nga,
ang nais ng Panginoong Diyos kaya po tayo nananalangin, hindi lang itong mga bagay na 'to, but the reason why, because gusto niya na lumago ang relationship natin sa kanya po mismo. And our reward is He Himself. As I end, last point, verse 13, "At huwag niyo kaming hayaan matukso, kundi iligtas niyo po kami kay Satanas. God is our rescuer. He will keep us from evil and us know the right thing to do whenever we feel like doing something bad." Sinasaad po dito that every time natutukso po tayo, every time gusto mong bumalik kung sino ka noon, sabi po niya dito, siya po yung magliligtas sa atin. Sino po yung kinakausap niya dito? Ang Diyos Ama po. Kaya wag po tayo makikipag-usap sa demonyo. Aray ko. Sino dito sometimes may pride ka pa rin? Lumalabas yung pagiging fried chicken na meron ka. Sige, ako na lang pong Si pastor niyo po, lumalabas pa rin po yung pride. Nagiging magagalitin po. O sino po dito kagaya ko po? Sige, magagalit ako sa inyo, ayun tumaas ang kamay. Hindi, joke lang po. Sino po dito minsan you become unkind pa rin? Sometimes, andun yung self-righteous na meron tayo. Sometimes, yung dati nating ugali ay patuloy at patuloy na lumalabas. Yung nasa ng mata, nasa ng laman, yung pride of the flesh na meron po tayo. Desire of the, basta yun na yun, yung pride. Sabi po doon, God is our rescuer. He can give us the grace and strength to say no to all temptation. Can we all stand up? Matthew 27:50-51. Again, sa dinami po nating pinag-usapan, who among you here you are confident that if we pray, if we ask to our God, He is willing to answer our prayer? Gusto niyo pong bigyan ko pa kayo ng last verse na mako-convince po tayo talaga na every time we pray, sige okay lang, na lang kayo dito. Yeah. That every time we pray, there's assurance na pakikinggan niya tayo. Sabi po dito in Matthew 27:50-51, muling sumigaw ng malakas si Jesus at nalugutan ng hininga. Ito na po yung last moment niya nung nasa cross po siya. After niya sumigaw na, "It is finished," then He died. Sabi po doon, ng sandali ring iyon, in right moment, nahati mula sa itaas hanggang sa ibaba ang kurtina sa loob ng templo, lumindol sa buong lupain at nagkabitak-bitak ang mga bato. Alam niyo po nung time pong yon, ang tao po ay hindi makalapit sa presensya po ng Panginoong Diyos. May tinatawag na most of holy place, then yung kurtina, then holy place, then yung mga hindi po Hudyo. Pero when Christ died on the cross, the barrier na naghihid there na makapasok ang mga tao for the most holy place ay sinira po ng Panginoong Diyos. Bakit po? So that all of us have access. Tayo po, nung nasira po yon, nung nabatay po si Jesus sa krus ng Kalbaryo, pinakita niya po doon na all of us can easily access, especially if you are a son and daughter of God, to God the Father. Dati pong galit siya sa atin because of our sin, but because of Jesus, He looked us as saint, righteous, and holy. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, you are righteous, you are holy, you are saint in the eyes of the
Jesus tore down the barrier and He is totally tore down the walls of limitation. Karon ko, what hinders you to draw near to God? Ano po yung naghihinder sa atin? Kung nakita po natin na dahil sa grasya ng Panginoong Diyos, dahil sa awa niya, now we can easily access. What are the things that hinder us to the Lord? Can we all close our eyes and let us pray? Lord, thank you. Thank you, Lord, for the forgiveness of sins. Thank you, Lord, for the love that you gave to us. Thank you, God, that you are our rescuer. Lord, thank you because you are the one who restore us. And now, we are humbly, nagpapakumbaba kami, Panginoon. Naninipluhod, nagsisisi sa aming mga kasalanan. At sabi mo sa iyong mga sa iyong salita, na kung sino man hingi ng kapatawaran, ay bibigyan mo ng kapatawaran. Lord, we pray, God, that every time we pray, we will look you as our God the Father. Na magtitiwala kami sa iyo sa lahat ng aspeto, sa aming mga pangangailangan. Alam namin na sa tao ay imposible, pero sa iyo, aming Diyos, ay walang imposible. I believe some of us, may mga pangangailangan tayo. Can we say to our God the Father yung mga pangangailangan na meron tayo? Some of us siguro, pagpapatawan. Some of us siguro, nais natin yung relasyon ay maging maayos. Some of us, yung finances na meron tayo. Some of us, kagalingan ng may sakit. I don't know kung ano po yung mga bagay na yun. Maybe it is impossible to you. But truly, as we tap our God the Father, for Him, nothing is impossible. That's why today, can we declare in the name of Jesus, there's breakthrough that will happen. In the name of Jesus, there is a restoration that will happen. In the name of Jesus, there's a financial breakthrough that will happen. Lord, truly, you are a great provider. Lord, thank you for your grace. Lord, paramdam mo sa bawat isa sa amin na niyayakap po kami bilang iyo, mahal na anak. Yes. Truly, dear, nothing is impossible. Let's sing this song to the